Brother Jose, ano na naman yan? Totoo ba yun? Really? Ganun ba talaga yun? Parang hindi naman ako makapaniwala na ginawa mo yun. Totoo. Hindi ako I can't believe it. Hindi ako makapaniwala na yung ibinigay sa'yo ng sponsor mo o ng viewer mo para pantulong doon sa tinutulungan mo na may sakit na bata, ipinambili mo lang daw ng kalabaw. How? Ano nangyari yun? Sa pagkakaalam ko, talagang nagcha-charity ka talaga. No? Simula nung nasipa ka sa Kalingap, pinatunayan mo talaga kung paano ang talagang totoong pagcha-charity. Kaya yan ang ginagawa mo, di ba? Marami ang nag-sponsor sa'yo, maraming mga sponsor na galing ng Kalingap na nakilala mo, na sumama sa'yo nung nasipa ka, di ba? Pero hindi ko lubos maisip na no. Brother Jose, hindi talaga ako naniniwala, no? Alam ko na medyo hindi katiwa-tiwala yung mukha mo, no? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Pero hindi ako naniniwala, promise, na magagawa mo yun. Lalo na sa isang bata na may sakit, na para dapat sa kanya, para sa kanyang kagalingan. Tapos gagamitin mo lang na pambili ng kalabaw? No. You gotta be kidding me. No. Wala kang ganong klaseng mindset, Brother Jose. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung may katotohanan ba yon. Kasi ako mismo ang magtatanggol sa iyo. Tatawagan ko si Attorney Libagan para ipagtanggol ka sa mga ganyang klaseng akusasyon. Makakasira sa iyo yan eh. No? Alam ko talaga na taos-puso yung pagcha-charity mo nun. Kaya nga naubos yung mga sponsor sapagkat hindi nila kinaya na kada bigay nila sa iyo talaga namang nakakarating, no, doon sa mga tinutulungan mo at sobrang awa nila na kahit anong mangyari, gumaling man o hindi, tinutulungan mo pa rin at nadudurog ang kanilang puso, kaya nga sila ay umaalis na sa poder mo. Di ba, Brother Jose? Ganun ang nangyayari doon eh. Kasi ano yun, binigyan ka ng pambili, ng gamot o pangtulong or operasyon o maintenance nung bata na may sakit tapos ibibili mo ng kalabaw. Pero kung totoo man yun kung totoo man, siguro dahil kaya ka bumili ng kalabaw, dahil isolated yung place, no, nung bata na may sakit. Baka naman para magamit mo na pag dinala nyo sa ospital, pwede mong isakay sa kalabaw. Pwede yung ganon. At pwede din naman na, syempre, yung kalabaw para pag nag-aararo dun sa bukirin. Para magkaroon ng, syempre, ng maaayos na ani, yung ganon, at least may kakainin yung mga tutulungan mo. Pwede rin yon. Pero, dapat, hindi kalabaw ang binili mo, kung sakasakali. Dapat, bumili ka na rin ng aso, pusa, manok, rabbit, tiger, polar bear, mga ganon ba? At least, kaya mong hatiin nyo, marami ka namang sponsor nun eh. No, ganun lang din pala bakit kalabaw lang, di ba? Okay lang yun, bili ka ng maraming hayop. Total wala namang pagkakaiba, pare-pares naman kayong hayop dyan, no? Asal hayop naman kayo, so pwede na rin kayo magtayo ng zoo, as in super kapal. Pero hindi pa rin ako naniniwala Pero kung bibili ka, may kontak ako na pwede natin pagbilan. Alam mo ba yung bibili natin na kalabaw? No, doon sa kaibigan ko, maganda kasi doon sa sungay ng kalabaw, may wifi, no? Malakas yung wifi nun, nasa 6G yata o 7G. At hindi lang yon, touchscreen pa yung sa may sungay ng kalabaw. So marami tayong mapagpipilian. Depende na lang sa budget mo kung magkano yung nakulimbat mo. Kung magkano pala yung natira sa'yo dun sa mga pinamili mo para sa mga beneficiary, kung magkano yung natira sa'yo, kahit mahal pa yung VAT mo, yung tax ba, yung VAT mo, hindi yung nakulimbat. Sorry naman, kung magkano yung natira na pera sa'yo pagkatapos na makaltas yung VAT mo, no, yung VAT na sinasabi ko, yun. Magsabi ka lang sa akin, pero wag naman yung kung totoo man, wag naman yung pera galing dun sa pantulong sana, dun sa may sakit na bata. No? Ito, hindi ko tinitake na totoo, direktang totoo. Nagtatanong lamang ako kasi kung magkakaganon, hindi tama hindi tama yung ganon. Alam ko na maraming ayaw magtiwala sa iyo kasi nga, sabi ko nga kanina, mukhang hindi ka kakatiwa-tiwala, no? Na kapag nakakadinig ka ng salitang pera, talagang kagatlabi ka, no? Yung ganon. 'Di ba? Ganun nga yung ginawa mo Nahalata nung nakaraan
nang kausap mo si Dave. 'Di ba? Na i-interviewin mo, sabi mo di mo kilala si Dave, na kesyo heart to heart, no? Sabi mo pa, kakausapin mo si Dave, interview, hindi ka nakapaghanda, heart to heart na mag-uusap kayo. Ang tanong doon, meron ba kayong heart? Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagkakataon na ito parehas kayong walang heart. Parehas kayong walang puso. So, paano magkakaroon kayo ng pag-uusap na heart to heart? And speaking of heart to heart, kung bakit ko naman nabanggit ito, sapagkat kung talagang wala kang puso, posible nga na magawa mo yung ganon, na instead na ipagamot yung bata na may sakit, ay bibili ka ng kalabaw. Ano yan? Ipangkakarera mo kung sakasakali. Pero sabi ko nga, hindi ako naniniwala hanggat hindi mo nasasagot ito, no? Hanggat hindi mo nabibigyan ng paliwanag ito, mahirap. Madidiin ka talaga dito. Kaya kailangan sagutin mo to, no? Ipaliwanag mo kung may katotohanan man o hindi. Kasi dito nakasalalay ang reputasyon mo 'Di ba? Pag nagkataon, ano yan? Dahil wala ng pera si Dave, no? Mapupunta sa mission nila Kuya Tekram, nila Tatay Tekram. Saan ka kukuha ngayon ng budget? Tapos di ka na yata bibigyan ng sponsor, no? Yung mga backer mo diyan, no? Na mga anti-Tekram community. Saan ka kukuha ng pera? Ano? Ibebenta mo yung kalabaw. Kung talagang bumili ka ng kalabaw. Ha? Baka naman kasi hindi kalabaw yung binili mo. O baka naman wala na talaga yung kalabaw kasi nung nawalan ka ng kakainin, baka pinulutan mo na yung kalabaw, Brother Jose. Ito ay tanong lang naman kung may katotohanan talaga. Pero promise, hindi talaga ako naniniwala na bumili ka ng kalabaw. Kamusta naman yung mga nagsasabi ng ganyan? Saan kaya nanggagaling yan? May katotohanan kaya? Ikaw, tinatanong ko sa iyo to, no? Kasi ikaw ang nakakaalam niyan. Baka nga naman kilala mo sila, yung mga viewers mo. At kamusta naman yung mga sponsor mo? Bakit nahinto ka na matagal? Wala na ba nag-i-sponsor? Wala na ba? Kaya ngayon, nakakita ka ng pagkakataon at least para mabuhay yung channel mo. Kaya nga mga kinukontent mo ngayon, ayaw mo kaming patulan, yung mga maliliit lang na reactors. No? Ang pinapatulan mo sila Archie Hilario, sila Kuya July. Kasi nga, syempre, for the views yan, di ba? At least kung papatol ka lang din naman, yung kapatol-patol na, tama naman yung ginagawa mo. Para kumita ka nga naman. At least malalaki yung mga community nun. Di makikinabang ka, na kahit mabalahura ka, na kahit na lugi ka, panalo ka naman sa views at sa revenue. Di ba, Brother Jose? Ganun lang yun. Pero balik tayo dito sa akusasyon, Sagutin mo yun, Hindi pa pwede yung ganun na, pambihira. Para nakalaan dun sa bata na may sakit, kukunin mo, ibibili mo ng kalabaw. Anak naman ng kalabaw. Kung totoo yun, Kasi, alam mo, may mga bagay tayo na dapat pinapriority talaga. At dapat tinitimbang-timbang sa ating mga buhay. Lalo na sa mga bagay na gusto nating mapa sa atin, no? Na wag nating ipipilit kung hindi talaga para sa atin. At all cost, wag nating ipilit. Sapagkat hindi batayan, no, ng recognition ng mga nakakarami, ng mga lahat na taong nakatingin sa iyo, kung ano ang estado mo sa buhay, kung ano ang meron ka, kung ano yung kalagayan mo. Ang importante dito, wala kang naaapakan na tao, wala kang ninanakawan, at wala kang niloloko. Doon pa lang, panalo ka na sapagkat alam naman natin, no, na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga material, hindi sa mga napakinabangan mo, at papakinabangan mo pa kung hindi dun sa mga taong natulungan mo at naaalala ka kahit man wala ka na sa kanilang mga buhay. Yun ang tunay na kayamanan. Di ba, Brother Jose? Kaya ka nga, brother, dapat alam mo yan, di ba? Dapat talaga nagpapatuloy tayo dun sa pagtatanim. Dun sa pagtatanim ng mga mabubuting bagay. Kung kinakailangan nating araruhin yan, kasama ng kalabaw na sinasabi diyan, dapat po nating gawin para mapagtamnan ng maayos at magbunga ng maganda. And in real sense, in real life, yung mga ginagawa nating mabubuti ay magbubunga din ng maganda. Hindi ba, Brother Jose? Kaya hihintayin ko yung kasagutan mo patungkol dyan sa sinasabi na pinambili ng kalabaw instead doon sa bata na may sakit. Alright, Brother Jose? Chill lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan.